Yan, so ito na po yung unit natin. Ayan. So magpa-final testing na po tayo. And makikita nyo dito. Ayan. Nabuo na po natin yung kanyang panel. Naka-picture na po siya ulit, no? So meron natin nakakita no signal. Ayan. So yun no, magandang araw po sa inyo lahat mga paps, and meron tayong gagawin ngayon, isang TCL. Ayan no, yung model niya LED 40D3000D. So mga kadalasang problema kasi kapag mga ganitong model or ganitong unit, backlight or supply sa backlight yung diode, pero ngayon iba yung kanyang problema. Tingnan natin, saksak, and then abangan natin yung kanyang standby mode dito sa may, naka-standby na po siya. Pindutin natin yung nag-iisang power button. Wait. Tigas Ayun. So naka-power natin siya. Mapansin natin dito, sobrang kalat ng mesa natin, no? Ayan. Yun yung unang napapansin natin. So meron siyang backlight, ayun, no? Ayan. Dim display po siya, wala po siyang picture, pero okay po yung kanyang backlight, oh. Ayan. Yun. So no picture, good backlight. Ayan. Problema. So buksan ko lang at para makita natin yung loob. So continue po tayo mga katek, no? Bali ito yung kanyang mainboard. Ayan. Pinagsama na po yung kanyang power supply at saka mainboard, no? Yung mubo natin. So ito po siya. Tapos LVDS cable. Ayan. Then yung panel niya is ito, Innolux panel, oh. Ano po to, ng JP panel. Wala po tong clock signal pero meron po tong side cope. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, ayun, oh, bumukas pa rin. Naka-on pa rin yung unit natin. Ayan, nagdi-dim pa rin yan. Ang gagawin natin is mag-voltage checking tayo kung ano yung mga nawalang supply, kung bakit walang picture yung ating unit. So magsisimula tayo sa may BIN. Check natin kung meron bang pumapasok dito sa may BIN natin. So meron po tayong 12 volts. So good naman yung 12 volts natin. Yan. Then dito tayo sa may, hanapin natin yung mga iba pang mga supply dito. 3.3 nakatutok tayo. So meron yung 3.3 natin. And then eto, meron pa tayong BGH saka BGHP. So test natin yung BGH. BGH check natin. Ayun, walang supply yung BGH natin, no? Ayan. So BGH wala. Hanapin pa natin yung ibang supply dito. Yung BGHP check natin. Malamang wala po to. Ayun, nag-negative siya. Ayan. So hanapin natin Bcom. Ito. Bcom, check natin yung Bcom. Bcom wala rin. So kapag mga ganun kasi walang BGH, malamang yung mga iba pang supply wala rin. So ito yung BDD AM natin. Check natin, 0 po siya. And then yung ano natin, BGL. Ayan yun, ito yung BGL natin, no? Ayan. BGL 0.2. So 0 yan. And then yung next nating step na gagawin, kasi wala po siyang supply, no? Walang supply yung BGH at saka BGL natin at the rest ng mga voltahe. Yung meron is yung 12 volts na BE at saka 3.3. Ito yung, nasa yung 3.3 ito na yun, no? Ito 3.3. So bunutin ko lang. I-check natin yung mga test point dito. Magbabaser tayo kung meron pa tayo makukuhang short dyan dun sa kanya mga filter capacitor. So magsisimula tayo. Nakabaser ba yung nakabaser po yung tester natin. Ayan. Check natin. Dito tayo sa may BGH magsisimula. BGH walang buzzer. BGHP walang buzzer. So dito tayo sa may BDD AM wala ring buzzer. Bcom wala ding buzzer. So dito tayo sa check sa may ito pang mga filter dito, yung positive side kasi ito negative side to. Ayan, oh. Ito yung positive side. Ayan. So walang buzzer. Ayun, wala. So nakaparallel po yan dito. Ayan. So wala po siyang shorted, no? Yan, wala pong shorted dito sa ating mga SMD capacitor. Ayan.
kasi negative to, ayan, negative. Tapos ito na positive side. So walang shorted, no? Ayan, no? So goods, walang shorted. So gagawin natin ngayon, kasi medyo nakakabisado na rin natin yung ganitong unit. Hindi po ito masusukat ng shorted yung problema na capacitor dito eh. Kundi leakage po siya. Leak po yung capacitor natin dito. So gagawin natin, i-check natin to bawat isa by resistance yung mga SMD capacitor dito. Ayan, no? Dito. So unang gagawin natin, syempre set po natin yung step natin into resistance. Ayan. Then check natin yung mga capacitor dito, kasi medyo may na-experience na yun tayo na ganitong mga problema. Hindi mo siya makukuha dun sa shorted or buzzer, pero makukuha mo siya by resistance reading. Ayan. So dito tayo magsisimula. Ayan. So check natin. Kadalasan kasi kapag mga ganitong filter sa may BDDIM at saka ABDD, nasa k ohms yung kanyang normal. Susukat mo k ohms yung reading niya. Ayan, so nakatutok tayo. Ayan, yan yung normal reading niya, oh, nasa mga k ohms. Ayan, k ohms. So ito tayo sa may katabi niya. So k ohms pa rin yan. Ayan, oh, normal yan, k ohms. So dito na tayo ulit sa may iba pang mga kapasitor dito. So dito k ohms. Ayan. So hindi ko lang nilipat yung ano, kasi baka mahihilo kayo. Ayan. Wait. K ohms pa rin. Ito. Wait, nako. Okay, may nasukat tayo ditong hindi kaya-aya. K ohms. Ito. Ohms. So may nakusukat tayo ditong 2 ohms, oh. Hindi po to normal. So wait lang. Para makita natin dito sa may, ayun, oh. Ayan, 482, 83 ohms yung nasukat natin dito banda. Yung 2 kapasitor na to. So hanapin natin yung iba pang linya dito. Check natin kung may masusukat pa ba tayong ganyang reading, no? Ayun, ito rin may ohms yung nakuha natin reading dito. Ito. So ito k ohms. Ito isa. Ayan, k ohms rin. K ohms. Ayan. So the rest k ohms rin. Ayan, nasa k ohms. So check natin to. Sa tingin ko ito yung ano ito yung linya ng Bcom natin kung hindi ako nakakamali. So check nga natin. Check natin ngayon to. Ito na tayo mag-ground sa may body ground natin. Ayan. Check natin yung Bcom kung ano yung masukat natin dito. So nakatutok tayo sa may Bcom. Ayan, oh. Bcom. Ayan, oh. Abnormal yung kanyang resistance. Nasa ohms po yung reading natin. So ito yung supposed to be nasa mga k ohms to eh. So BDDIM, check natin. Ayan, oh, BDDIM, k ohms yung nakuha nating reading. So gagawin natin ngayon, i-clear muna natin dito banda. Ayan, tanggalin natin tong ribbon na papasok dito sa my right side natin para mag-focus na lang tayo sa isang side. Kasi kung nawala yung nakusukat sa ating reading na ohms dito, nung matanggal natin yung right, ibig sabihin nandito na side yung problema. Kapag nanatili yung ohms na nakuha nating reading dito sa may Bcom natin, so ibig sabihin yan nandito na side yung problema. So wala ka nang ahalanin dito sa may kabilang side, no, kung ganon. So dapat mag-focus tayo kung saan side tayo mag-troubleshoot. Check natin ulit. Bcom. Ayun, ganon pa rin, oh. Meron tayong nasukat na ohms. So safety na po yung dito na side. Safety na po dito, no. Hindi natin nalahalahanin to. Dito na lang po tayo magpo-focus sa my side na to. So gagawin natin ito, troubleshoot lang muna natin to para mabilis yung video natin. So, ayan, continue tayo mga katek, no. Ayan, bali dito tayo nagsisimula sa my side na to, yung
capacitor dito yung sa may Beacom line. Ayan, tinanggal natin. Ayun, ito na po siya. Oh. Ito po yung capacitor natin. So, nung ma-check ko kasi, ma-check ko yung linya, nung matanggal natin yung capacitor na to, ito, nag-normal na po yung kanyang linya. Nawala na po yung ohms na nakuha nating reading, naging key ohms na po siya. So, pansin nyo, bumukas na rin yung backlight kasi pinandar natin siya. Kasi ang hirap kasi medyo tatanggalin ko pa kasi yung yung ito, mahaba na yung trabaho natin kung tatanggalin ko pa to para ma-attach natin at mapakita talaga yung pag on off natin. Pero pwede lang naman to, ganito na lang yung video natin, at least papakita pa rin natin yung gusto nating pa ihatid na mga troubleshooting, no? So, ito, check natin. Yan. So, dito tayo magsisimula. Kaya napaandar na kasi natin to eh. Para tayong timang kung ibabalik na naman natin yung socket tapos pa on off natin, ang hirap pa naman. Ayan. So, meron na tayong BGH supply 26 volts. And then yung BGHP natin, meron na siyang ayan 29. So dito BDDIM na supposed to be 8 volts to. So meron na po tayo nasukat na 8 volts. And Beacom, meron na tayong 7 volts Beacom. Tapos BGL tayo, yan BGL negative 8 volts tayo. So nung matanggal natin yung capacitor na yan, ang nag-normal yung linya, tapos nung power on natin, pinandar natin, lumabas na po yung mga supplies. Ito na po yung kanyang display. Ayan. Meron na po siyang kalahating display. Ayun o, naka-display po yung kalahati natin. Bakit wala yung kalahati natin dito? Kasi tinanggal po natin yung ribbon dito para ma-isolate yung kabilang side para makapag-focus tayo sa sang banda tayo magto-troubleshoot. So dito nga. Ayan. So babalik ko lang yung socket dito. And para makita natin buo yung kanyang picture. So patayin ko na naman to. Ayan, tapos power on ko dito gamit yung dito socket, no? So wait lang at pause muna natin yung video. Ayan, continue tayo. So nakabit na po, balik natin yung right side natin, no? Ayan. So ito na po yung kanyang display. Ayun, oh. Buo na po yung display ng ating panel. Ayan. So yung parang rolling na ilaw dyan sa camera natin, yan wala po yan in actual, no? Ayan. So nakuha natin agad yung capacitor na problema. So i-check natin yung capacitor dito kasi na-check na rin natin yung mga voltahe. So lumabas na po yung mga voltahe, normal na po yung mga supply. So ano nga pala, tawag doon, basta every time na magkabit at magtanggal kayo ng ribbon, dapat patay yung unit, ha. Baka sakaling magkabit kayo or magtanggal kayo na naka-on yung unit, nako, goodbye Philippines, sira po yung unit natin dyan. Ayan. So check ko lang muna resistance, magre-resistance tayo kung anong reading ng capacitor na to. Hindi naman siya shorted, pero kung nakakabit to, magkakaroon ng ohms reading yung Beacom na linya. Hirap namang i-chopstick tong nayupak na to. So naka-reading tayo na sa mga nako, hirap. So nakatutok tayo. Yung reading niya is 1.5 key ohms naman. Pero kung nakakabit to, problema yung hindi po lalabas yung supply. So may masusukat tayong ohms reading dun sa kanyang linya. So patayin ko lang kasi masusukat tayo. Ayan, patayin muna natin yung unit. Tapos sukatin natin tong linya na to. Ayan, oh. Wait lang, hirap mag-chopstick, ha. Ito, tutok natin dito. Ayan. So nakatutok tayo sa linya din. Ayan. So pansin nyo yung reading, di ba naging 33 key ohms yan. Ayan, 32, 31. Naging key ohms yung reading kanina. Kung nakakabit yung capacitor na yon, yung tinanggal natin, ohms po yung masusukat natin na sa mga 500 to 500 yung reading, pabago-bago kasi. So ngayon wala siya. Ayan, key ohms yung reading. So normal po yan. Ibig sabihin nagka-change value po yung capacitor na to. Ayan. So gagawin ko dito, kakabitan ko da ng capacitor, tayo. Wala kasi tayong spare na ganitong
klaseng top board. So ang gagawin ko lang is magkakahoy tayo dun sa mga iba pang spare dito. Basta inay capacitor na lang po na linya, filter, so linya ng Bcom lines. So hanapan ko lang dito siguro, no. So hindi ko na siguro papakita yung ipapalit nating capacitor dyan, kasi nakita nyo naman buo na po natin yung unit, no. Kasi medyo mahaba na po yung video natin. So yun lang yung papakita ko sa inyo kung paano siya ito troubleshoot. And alam kung sino po yung nakapanood nito, siguro kung meron siyang na-encounter na ganitong problema, makaka-idea po siya, no. And sa mga nakaka-encounter na ganitong problema tapos hindi na troubleshoot, alam kong marami na namang mga TV na madadali sa ginawa nating tutorials ngayon, no. Ayan. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Sana kahit paano may nakuha kayong ideas ng ginawa ngayon. May God be with us always, and this is your service, Brian Crossetech. See you on the next video.